Sige po, let's pray. Diyos namin, pinupuri ka po namin dahil ikaw ay Diyos at ikaw ang manlilikha at ikaw ang susustena at ikaw rin, Ama, ang nagliligtas ng mga makasalanan at isa po sa pagliligtas mo sa mga makasalanan ay ang pag-aampon mo. Sa usapin po ng pag-aampon, turuan niyo po kami kung anong dapat namin isipin, gawin, mga inuutos mo, mga inaasahan mo. Sa usapin ng mga walang magulang, sila na mga walang nag-aaruga, at ano yung contribution namin bilang mga Kristiyano dito sa usapin na ito. Tulungan niyo po kami na makita namin yung kahalagahan at pundasyon ng pag-aampon mo sa mga pag-aampon dito sa lupa. Nihiling namin ito at bigyan mo kami ng kumbiksyon, bigyan mo kami ng pagtatama, bigyan mo rin kami, O Diyos, ng pagsisimulang matuto sa usapin na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang nag-iisang orihinal na anak. Amen. Ayan. Sige po, mag-start po tayo. Ang topic po natin ngayon ay orphans and adoption. So, ito yung mga orphans, sila yung mga naulila, sila yung mga walang magulang. Pag-uusapan natin yung usapin ng pag-aampon. Yan. So, dalawang parts po yan. Una, ano yung sinasabi ng Bible tungkol sa mga nawalan ng magulang, sa mga naulila. At pangalawa, pag-uusapan natin yung literal na pag-aampon. So may dalawa tayong kinuha dito ng mga recent journalist writings. So yung una na galing sa Inquirer, yung pangalawa galing sa Philippine Star. So una sa Inquirer, sinulat to noong February 17, 2022. Recent lang to, last year lang. Sumulat si Christina Eloisa Baclig. So a situation worth crying over. Sabi niya dun sa article niya, according to the data from the Philippine Orphanage Foundation, out of the over 109 million population in the country, there were at least 2 million orphan children. Wala nang magulang, 2 milyon yung mga naulila na. Moreover, there was an average of only 139 Filipino orphan children adopted per year sa taon na to, 2014 hanggang 2018. So nakita natin yung gap na sobrang daming naulila, sobrang daming walang magulang. So most probably mga bata ito, hindi ito matatanda na kaya na nila yung sarili nila. Mga naulilang mga bata, halos 2 milyon according sa article na to. Pero sa span ng time na 2014 hanggang 2018, 139 lang yung mga inampon, yung nagkaroon ng pamilya. Another article, si Bernice Beltran. Ito, sobrang recent lang, this year lang. February 6 lang, 2023. Regarding naman ito sa stigma na namamayani sa usapin ng pag-aampon. Data from the DSWD shows that there are 1,999 abandoned, sabihin, iniwanan na, and neglected, hindi iniwanan pero pinapabayaan, neglected Filipino children from 2016 to 2021. According yan sa government, sa DSWD. Pero may mga sari-sariling mga research at surveys, yung mga NGO, non-government organization. For example, yung Philippine Without Orphans, ay a foundation yan. According sa kanila, estimately, halos 5 to 7 million ang mga inabandona, hindi inaalagaan, at walang magulang na mga bata sa Pilipinas. Isipin niyo yung gap. Sa DSWD, halos 2,000 lang. Dito sa mga NGO, 5 to 7 million combined. Pero another foundation, according to the Rohe Foundation, isang non-profit group din, na nag-advocate sila for adoption, only 237 Filipino children are adopted each year. So isipin niyo yung gap. 5 to 7 million, kahit na 2,000 yan,
ang mga inaampon lang ay halos 237 by average. So, pinakita lang natin yung landscape ng ano yung nangyayari sa Pilipinas. Ano yung itsura, gaano karami yung mga walang magulang, gaano karami yung mga pinababayaan, gaano rin karami yung mga inabandona ng mga bata. But, syempre, ang susundin natin, kung ano yung sinasabi ng Scripture, ano yung sinasabi ng Bible. Ano yung tinuturo ng Bible sa usapin ng mga inabandona, hindi inaalagaan, at mga walang magulang. Check natin. Meron tayong few verses dito, so dadaanan natin sila one by one. So, pinakasikat na verse ay yung James chapter 1, verse 27. James chapter 1, verse 27. Yan yung basahin ko. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this. Ito daw yung religion na puro sa harapan ng Diyos Ama. Ano yung relihiyon na puro sa harapan ng Diyos Ama? To look after orphans and widows in their distress, and to follow na yung personal sanctification, and to keep oneself from being polluted by the world. Pero part doon na dapat daw inaasikaso yung mga walang magulang, maging yung mga widows. Ito yung pinaka-helpless sa panahon nila eh. Kasi nagtatrabaho, lalaki, sa usapin ng pagtatrabaho, vocations, yung lalaki yung nagpo-provide. Kaya ang nangyari, kapag namatay na yung lalaki, makikita nyo sa Bible, di ba? Wala nang pagkukunan mga gastos, provision, yung mga widows, sila yung pinaka-helpless. At kasama ng mga widows ay mga orphans. Sila ng mga nawala ng magulang. Kaya yan yung sinasabi sa James 1:27. Now, another, Psalm 68 verses 5 at 6. Sinabi dito na yung Diyos, He is a father to the fatherless, a defender of widows, is God in His holy dwelling. And ito yung interesting part. God sets the lonely in families. So, yung Diyos, ama siya sa mga walang ama, at siya'y nagtatanggol sa mga widows, mga walang magtatanggol. At sabi diyan, nilalagay niya sila ng mga lonely. So, yung mga lonely na yan ay pertaining of course sa mga orphans at sa mga widows. He sets them in families. Isaiah chapter 1 verse 17. Sinabi dito, learn to do good, seek justice, reprove the ruthless. And then, may inulit naman, defend the orphans, plead for the widow. Pagtanggol yung mga walang magulang at maging boses sa mga widows. Psalm 82 verse 3, defend the cause of the weak and fatherless. Synonymous, di ba? Yung mga mahihina, sila yung mga walang magulang. Sino yung mahihina, sila yung mga walang magulang. Medyo synonymous na ginagamit. Maintain the rights of the poor and the oppressed. Deuteronomy chapter 27 verse 19. Cursed, may sumpa, cursed is he who distorts the justice due to an alien, orphan, and widow, and covenant ito. And all the people of Israel shall say, Amen. Sabihin, sumusumpa sila na hindi nila gagawin to. Mangyayari sa kanila yung curse kapag ang inaapi nila ay yung mga walang kalaban-laban. And lastly, Zechariah chapter 7, verse 10. And do not oppress the widow or the orphan, the strange or the poor, and do not devise evil in your hearts against one another. So, sinasabi na huwag aapihin yung mga widows, yung mga orphans, sila na mga walang kalaban-laban. Now, sa lahat ng mga text na nabasa natin, ang masasummarize lang natin yung biblical imperative sa tatlo. Pwede kayong magbigay ng iba pa na nakikita niyo dyan. Pero ito yung tatlo sa mga bulk ng text sa usapin ng mga orphans. Una, huwag silang abusuhin at i-take advantage. Huwag silang abusuhin at i-take advantage. Di ba? Yan yung karaniwan nangyayari.
sa human trafficking. Yung mga pinababayaan ng mga walang magulang, hindi inaalagaan, sila palagi yung nabibiktima. Na ginagamit sila para sa, they're being taken advantage. Ginagamit sila sa prostitution, ginagamit sila sa mga organizations, sa mga criminal organizations nila, that is considered abuse, and they are being taken advantage dahil sila ay parentless. Another, pangalawa na summary, na biblical imperative ay dapat daw sila na mga walang magulang ay pinoprotektahan, sinusuportahan, at inaalagaan. Mamaya pag-uusapan natin paano yun ginagawa, paano siya nangyayari. Pero yun yung main gist. Pinagtatanggol, sinusuportahan, at inaalagaan yung mga walang magulang. Pero makikita nyo dito yung severe, very foundational role ng parents. Kapag wala yung magulang, ito yung mga mangyayari sa kanila. Pwede silang take advantage, pwede mangyayari sa kanila to, pwede mangyayari sa kanila to. But lastly, lalo na dun sa Psalm 68, isa sa mga biblical imperatives sa usapin na to, na nakuha natin na ginagawa ng Diyos, is to take the parentless into families. Dalhin yung mga walang magulang sa mga pamilya. So dito tayo papasok sa usapin ng pag-aampon, sa usapin ng adoption. Now, may kinuha kong material galing sa The Gospel Coalition ni Tony Merida. So si Tony Merida, meron siyang binigay, actually, ilan ba to? 18 or 21, pero kinat off ko na yung iba eh. Kasi sobrang dami. Pero nagbigay siya ng mga ways, practical ways, paano daw tayo magiging involved sa pagsusuporta, pangangalaga, sa obligation sa mga walang magulang, sa orphan care. Marami yung siyang binigay. At yung iba, overlapping. Iba, halos magkakatulad. Pero, hayaan yung bagitin ko yung 14 lang. Una, paano natin susuportahan, papangalagaan yung mga walang magulang? Una is to pray, of course. Ipanalangin sila. Father, what do you want me to do to help with the orphan crisis? Kasi, nakita natin yung statistics, halos 5 hanggang 7 milyon walang magulang, inabandona, hindi naalagaan. Hindi pwedeng, as believers, hindi natin susundan yung yapak ng Diyos sa mga ginagawa niya. So, unang-una, ipanalangin yung mga walang magulang, ipanalangin yung kalagayan nila, at ipanalangin sa sarili kung ano yung pwede natin gawin para sa mga walang magulang. Pangalawa, start small. Hindi naman kailangan na malakihan agad. Okay, mag-aampon akong 5. Hindi ganun agad. You can start small. You just need to talk. Ibig sabihin, read, volunteer, magsisimula lang sa maliit. Kaya ito yung ginagawa natin ngayon. Nagsisimula muna tayo sa pagtuturo. Dahil isa sa mga goals namin, na pag-usapan din namin ni Pastor Erdy yun, na yung community ng believers ay isang adopting community. Isang community na sinusunod yung Diyos. Sinabi sa James chapter 1, verse 27, the religion that is pure and faultless is they who visits and cares for the orphans and the widows. And kailangan natin magsimula at hindi biglaan yun. Pwede siya pag-usapan, ituro, i-discuss, and before, pag-uusapan namin ni Pastor Erdy sa ibang mga pag-uusap na pag-usapan namin ng ibang brethren. So you can start small. Hindi ka agad biglaan. Number 3, support good organizations. Mamaya, may mga ipapakita tayo na orphanage. Dito lang sa Pilipinas at kakilala natin na pwede nating suportahan. Pang-4, speak up. Orphans are not only powerless, but they are also voiceless. Pwede tayong, kung maraming mga causes, yung pwede nating i-share sa mga social media, sabihin sa mga pamilya natin, pwede natin pag-usapan to. Pwede natin ituro to. Maging sa mga bata pa lang, na dapat alagaan din yung mga walang magulang. Number 5, be alert and practice hospitality. You should cultivate sensitivity to the needs around you in your own life. Kasi dito magsisimula, of course. Baka merong mas malalapit sa atin na mas kailangan nila itong tulong na ito.
care for functionally fatherless. Pag sinabing functionally fatherless, ito yung mga, meron naman silang magulang, pero hindi naman sila inaalagaan. Meron silang magulang, physically, binibigyan sila ng pangangailangan nila, pero hindi naman talaga sila inaalagaan. Ano yung mga pangangailangan nila sa pakikipag-usap, spiritually, emotionally, parang hindi nangyayari yun. So we can also do that. Hindi natin nahayaan na mawalan muna ng magulang bago natin sila pakialaman. So, pwede natin i-provide yon sa kanila na may magulang pero parang walang magulang. Pangpito, directly is adoption, to adopt. Pero pinagkaiba ng adoption sa foster, kasi hindi ko rin alam to before eh. Ano pinagkaiba nun? Di ba parang iisa lang yun? Bakit sabi ni Tony Merida, adopt tapos foster? Di ba may tinatawag ng mga foster parents? So, anong difference nun? Ang foster parents pala ay temporary. Yung foster parenting ay parang kukunin mo lang siya, panandalian lang, tapos later on ay ibabalik mo o kaya naman magsasarili na. Yun yung foster. Yung adoption ay permanent. Yung permanent at legal na pinapakilala talaga na anak mo na siya. Yun yung adoption. So, you can do both, na adoption na legal at diretsahan, na ituturing talaga siya sa harapan ng batas, na anak. Pwede namang foster. Kaya makikita nyo sa Philippine setting, marami ang foster parents. Anong tawag sa kanila? Guardians. Mga guardians. Ibig sabihin, hindi sila magulang, pero inaalagaan nila yung hindi nila anak. Yun ay guardianship. Yun ay foster parenting na matatawag natin. Number 9, you can provide practical care for adoptive or foster parents. Makakatulong din tayo, sabi ni Merida, na ang tutulungan natin sila ng mga gustong mag-ampon, sila nasa proseso ng pag-aampon, sila na nasa proseso ng pagiging guardian, pwedeng sila yung tulungan natin. Kaya, in an indirect way, nakakasunod tayo doon sa inaasahan ng Diyos sa usapin ng adoption at foster parenting. Number 10, provide for needs as you hear about them. Kung may mga naririnig ka sa usapin na to, pwede kang, di ba, sa utos atin ito ng benevolence, no? Hindi kailangan na malaki ka agad, pwedeng as providence tells you, doon ka magbibigay ng tulong. Sabi rin ni Merida, hindi verse 11, number 11, plant churches. Yung pagpa-plant ng mga churches in hard places, ito ang isa sa pinaka-best way na pwede nating pangalagaan yung mga mahihirap at mga marginalized, of course, dahil matuturuan sila tungkol sa tamang pagmamagulang, matuturuan sila kung ano yung tamang pagpapamilya, matuturuan sila kung ano yung disenyo ng Diyos. Pinaka-root problem ay spiritual. Ang pinaka-root problem ng hindi pagiging tamang magulang, hindi pag-aalaga sa anak, pagpapabaya sa kanila, ang pinaka-root problem, of course, ay spiritual. Ang pinaka-root problem ay sin. Kaya yung pagpa-plant ng churches, gospel, yan ay one way to care for orphans, lalo na sa mga lugar na gano'n. Number 12, ito medyo striking, sabi ni Merida, move. Pwede ka lumipat at mamuhay doon sa malapit sa kanila para makatulong ka sa kanila. So marami tayong nakikitang ganito. Dito ko rin na bigla ko na lang na-realize na kaya pala may mga nagpa-plant ng church sa ganong area. Kaya pala gustong-gusto nila doon sa may mga ganong area dahil dito sa obligation na ito to care for the poor and the orphans. Number 13 is visit with purpose and have a plan. Pwedeng bisitahin yung mga walang magulang, mga hindi inaalagaan. Pwede rin sa mga orphanage, bisitahin sila para sa pag-care sa kanila. And number 14, last, of course, prevention is better than cure. Prevention is better than cure. Ma-prevent natin yung paglaki at paglobo pa ng mga inaabandona o nawawala ng mga magulang. So fight poverty and poor education, which often perpetuates the breakdown of the family unit. So,
Ayan lang yung some ways na binigay ni Tony Merida. So now, punta tayo diretso sa usapin ng adoption. So yung una, ang tinalakay natin ay usapin ng pagiging ulila, napabayaan, mga statistics noon, mga ways para makatulong doon, mga passages sa scripture, kung anong sinasabi patungkol sa kanila. Ngayon naman, didiretso tayo, page number 2, about adoption. Sa usapin ng pag-aampon, napakaraming misconception, napakaraming stigma, napakaraming takot. Sobrang dami yan, lalo na sa Philippine setting, lalo na sa bansa natin. Ano-ano yung main, at least sa observation natin, na pinaka-main stigma sa usapin ng adoption? Meron tayong tatlo. At yung una, yan ay literal na problema, literal na takot. Yung last two ay propagated mas maraming beses ng media. Kung ano yung pinoportray ng media, ano yung itsura ng ampon, ay pag-ampon ganito, pag-ampon ganyan, pag-ampon ganito, na parang negative yun, na parang masama na maging ampon, na parang mali na maging ampon, na parang dapat pandirihan yun, dapat asarin yun, dapat ibuli yun. Pero makita natin sa Bible, isa sa pinaka-glorious truth, isa sa pinaka-maganda, pinaka-mabuti, ay ampunin at maging ampon. Pero nonetheless, negative yung pinoportray ng media. Pangit. Pinapakita, ay pangit maging ampon. Pero, so let's tackle about that. Now, una, yung financial aspect. Totoo yan. Bakit takot mag-ampon? Bakit ayaw mag-ampon? Bakit may stigma? Dahil sa, of course, alam natin na sa financial aspect. Kaya alam nyo, yung mga Western countries, sila yung madalas na nag-aampon. Kasi iniisip natin, ay, sila lang ang pwedeng gumawa niya kasi sila ay may kaya. Kaya naman nila. Kaya yung mga nasa West, mga Amerikano, mga taga-UK, inaampon nila yung mga taga-Africa, o yung mga ganong mga nangyayari. Kasi iniisip ng marami, and may legitimate reasons naman talaga, or legitimate na dahilan, na isa sa mga important considerations sa usapin ng adoption ay financial, of course. Kung hiwalay pa yun sa legal aspect, pero ang isa sa mga primary na iniisip ay kaya ko bang buhayin yung aamponin ko. But, again, hindi ko sinasabi na illegitimate concern yan. Pero, we also want to propose, but is really having a good life exclusive to the financial. Really? Talaga ba? Pag lumaki yung bata, ang iisipin niya ba palagi, binalhan ako ng ganito. May kotse kami. Really? Yun ba yung may isip ng isang bata pag lumaki siya? Yun ba yung pinaka-importante sa kanya? Yung naging binigay na laruan, napuntahang theme park? Yun ba? And you answer. Yun ba yung pinakamahalaga? Ikaw, marami sa atin, lumaki sa hindi naman mayamang pamilya. Hindi mayaman yung pamilya natin. Pero, ano yung pinagpapasalamat mo nung lumaki ka na? Pinagpasalamat mo ba, ay, binigyan ako ng ganito. May PlayStation kami. Hindi ko na nga maisip yun eh. Na-enjoy ko lang sa family. Pero hindi ko inisip, never akong, sa adult life ko, never kong naisip na papasalamat ako sa magulang ko kasi may PlayStation kami. Ang maiisip mo na ipagpapasalamat mo yung disiplina, yung pag-aalaga, yung pag-care, yung pagsama, yan yung maiisip mo. So, sa adoption, ang isa sa mga fears ay financial. Pero is that really what it means to have a good life? Ibig ba nating sabihin na yung mga lumaki sa hirap, paglaki nila, maganda yung mga pakikitungo nila sa mga pamilya nila? Yun ba? Yun ba yung maiisip na yun ba yung good life? Si Manny Pacquiao, successful siya ngayon, pero lumaki siya sa hirap. Pero pasalamat siya sa nanay niya. Pero dahil ba sa pera ng nanay niya?
So, I want you to propose to you. Yun yung isa, na financial aspect na stigma na legitimate, pero dapat pag-isipan. Pag-isipan. Pangalawa, isa pang stigma ay yung emotional attachment. Marami sa mga nag-iisip na pag nag-ampon ako, ay baka wala yung loob ko sa kanya. Baka hindi ko siya ituring na anak. Baka malayo yung loob ko sa kanya, yung emotional, baka wala ako kaming emotional attachment. Napaka-interesting kasi nung pumunta kami kala Mike, isa sa mga napag-usapan namin doon kala sa Toriano household, ay yung mga nanay, sila Lori, sila Lexa, sila Rose, pinag-usapan, nung nanganak sila. Sinasabi ni Lori, nung nanganak siya, akala niya may kung ano mang mysterious na attachment. Pero totoo, wala. Sa sarili mong anak. Ibig sabihin, tandaan natin, emotional attachment, yung pakialam, yan ay natututunan at nag-grow. Hindi yan magical, hindi automatic. Hindi yan bigla mo na lang, anak ko, may pakialam mo sa kanya. Of course, meron yun dahil sa labor na pinagpaguran mo, pero that's it pinagpaguran mo. Kaya kami pakialam sa kanya. So, yun yung isipin natin, ang lahat ng emotional intimacy is decisional and work. It's decisional and regular work. Kaya pag nag-ampon at iisipin, ay, parang wala kaming anong tawag doon? Parang hindi kami, parang walang bond, walang connection. Sabihin natin, normal yan. Normal lang, kasi yung connection na yan ay pinagtatrabahuhan. Ibinibigay mo yan. Isipin mo kung kanino mo mas ininvest yung buhay mo, dun ka mas tali. Kung kanino mo ininvest yung buhay mo, dun ka mas tali. Sino yung pinagpaguran mo ng maraming beses, sino yung inalagaan mo maraming beses, sino yung pinagservisyon mo, dun ka magkakaroon ng connection. So, gusto nating sabihin yan na sa usapin ng emotional attachment, huwag tayong maniwala sa stigma na dahil hindi ko siya kadugo. Yun yung inisip natin Kapag kadugo ko siya, automatic. Ilan sa inyo ang may kakilala na magkakadugo pero magkakaaway? Magkakadugo pero hindi magkakasundo. Is it really true na kapag kadugo mo, automatic merong emotional attachment? No. That is hard work. You work for that. You do that. You show it. So, ibig sabihin, sa usapin ng pag-ampon, ganun din. Huwag na tayong maniwala dun sa disillusionment na wala akong connection sa kanya, automatically, therefore, wag. Ano pa? Yung relational at character problems. Kaya ganyan ugali niyan. Kasi hindi ko naman anak yan Iniisip na namamana yung ugali. Ay, kasi kaya ganito sila kasi namana niya yan sa akin, saka kay Lori. Hindi totoo yan. Hindi sa dugo ang character. Yan ay ini-imitate. Yan ay natitrain. Yan ay natututunan sa mga nakakasama niya. So, kapag may mga, yun yung nagiging common problem or mga sentiments ng mga adoptive parents na, bakit ganyan siya? Bakit ganyan siya? Kasi bata siya. Siya ganyan. Lahat ng bata ganyan. Yung sobrang kulit na bata, sobrang hindi na sumusunod na bata, kasi bata siya. At makasalanan siya. That's it. At yun yung natutunan niya sa previous na pinanggalingan niya. That's it. Kaya, wag nating isisi na hindi natin sila kadugo, kaya meron silang character problem. Kahit nga magkakadugo, may character problem, di ba? Kahit magkakadugo, may relationship problem. Kahit magkakadugo, may character problem. So, wag nating isipin na, ay, kapag hindi mo kadugo, ganyan yan. No, it's not. So, let's break the stigma. Let's break the fears and the misconceptions sa pinang-adoption na ito. Now, magbibigay ako ng mga cases sa Christians. Tatlo lang yung binigay natin. Una si John Piper, pangalawa si Voddie Baucham, at pangatlo ay si David Platt. So yung una ay si John Piper, yung nasa gitna na photo. Yung kasama nila sa photo ay si Tabitha Piper. Di ba, ano siya, black siya.
Dahil ampon siya. So, 4 yung anak biological na anak ni Piper, tapos isa ay adopted. So, pinalakin nila, old years pa nga eh. Old years na sila nung inampon nila. Pangalawa, si Vody Bocam. Ito, matindi. 3 yung anak niya, 7 yung ampon niya. Grabe. 10, mas marami pa yung ampon kaysa dun sa biological na anak niya. So, nakita nyo, nasa kanang photo. So, ayan yung, at alam niyo ba, yung mga, iniisip ko, una yata o yung huli na anak niya, yun ay galing sa ipapa-abort na bata. Ayaw siya ng magulang, ayaw siya ng alaga. Kasi sa West, di ba, legally abortion. Kaya, nag-decide sila nung mag-asawa niya na ampunin na lang natin kaysa patayin yung bata. So, ayan yung ginawa nila Vody Bacam, lalo na yung mga pinapabayaan, hindi naalagaan ng mga anak, inampun nila. Ganon din, lastly, sa mga adoption cases, si David Platt. Ito, interesting yung kay David Platt. Kasi sila, nung asawa niya, siya yung nasa unang photo, farthest left. Interesting yan kasi hindi sila magkaanak. Hindi sila magkaanak ng asawa niya for years. Gusto nila magkaanak, hindi sila magkaanak. Kaya nag-decide sila na mag-ampon. Now, nung nag-ampon sila, years later, bigla silang nagkaanak. Bigla silang biologically na biniyayaan ng Diyos na magkaanak. So, yung Platt family, sila ay may 2 biological children at mas marami pa yung ampon nila, 4. 4 na adopted children. So, binigay lang natin yung mga examples. Hindi ito far-fetched. Hindi ito hindi nangyayari. Sa Bible, may nangyayari rin ng mga adoption. Si Moses ay ampon. Pinaampon siya because of a severe case. Si Mordecai, saka si Esther. Di ba? Tito ni Esther, si Mordecai. Pinalaki siya ng tito niya. At pinalaki siya ng makadiyos. Kaya ganun yung decision making ni Esther. Kaya may book tayo ng Esther. Kaya ganun yung pagiging reyna ni Esther because of her adopted father. Because of her tito. Na pinalaki siya sa tuntunin at disiplina ng Panginoon. Si Eli at si Samuel, di ba? Nilagay siya sa temple at ang basically nagpalaki sa kanya ay si Eli. And lastly, walang iba, si Jose saka si Jesus. Hindi biological na anak ni Jose si Jesus. Pero lahat ng mga maiisip natin, lahat ng mga training na natutunan ng Panginoong Jesus in His childhood, lahat ng pagpapalaki sa Kanya, ginamit yun ng Diyos, ng Ama, para sa pagiging tao at tagapamagitan ng Panginoong Jesus. Another case ay hindi naman adoption case, kung hindi orphanage. Meron tayong orphanage sa Pilipinas, pinakamalapit sa atin, sa CRBC. Di ba, sino ba yung sila Pat, sino ba yung mga pumunta doon? Sila Colin, saka sila Joel, saka sila She. Nasa CRBC sila kahapon. Yung CRBC ay merong ministry. Ang tawag ay CCM, Christ Compassion Ministries. At meron silang 3 na ginagawa. Nakalimutan ko na yung isa. Pero may drop-in, binubuksan nila yung pinto ng venue nila para sa mga street dwellers. Pupunta sila yung mga nasa kalsada pag walang bahay, pupunta sila sa loob ng CRBC, tapos papakainin nila. Tapos papaliguin nila. Doon sa, marami ng CR eh. So papaliguin nila. Tapos magba-Bible study sila. Isa yun sa ministry nila sa CCM. Yung another ministry nila ay orphanage, bahay ampunan. So yung CCM ay ministry ng CRBC, sabi doon sa vision nila, seeking to share and show Christ's love among Manila's poorest. At nakita ko doon sa website nila, there are halos 60 na mga bata ang nasa loob ng bayan po na nila. Kasi ang dami. 6 na po. Sa mga estudyante, ilan sa classroom nyo? Halos 60 rin. Sa public school,
Isipin nyo, lahat yon ganong karami ang inalagaan dito sa Bahay Ampunan, sa CCM. Either sila yung mga inabuso ng magulang nila or nineglect, pinabayaan na sila ng magulang nila. So, alam nyo ba, hindi ko na mabanggitin yung mga pangalan ha, makakilala ako na member ng CRBC na galing doon. Sila ay nasa Bahay Ampunan, sila ay nandoon at tinuruan sila at pinalaki sila sa disiplina at katuruan ng Panginoon. At later, nung naging later years nila, naging Christian sila at nagpa-member sila sa CRBC. At may mga kilala ako specifically na nandoon, na member ng CRBC dahil or nandoon sila sa loob ng Bahay Ampunan na yon. So, ito yung mga iba't ibang mga cases. Specific na pag-ampon at orphanage. Pero alam nyo, maging sa orphanage, hindi ito yung general na design. Kasi alam nyo sa orphanage, kailangan pa rin doon ng foster parents. Tatay at nanay. Si Brother PJ nag-apply doon dati. Tapos hinahire nila? Father parang tatay. Ibig sabihin, ang trabaho mo ay maging nanay at tatay sa kanila. Tapos may numbers lang yan, parang tig sa 10 lang. Isang lalaki, 10, tapos 10 ulit. Hindi lahat. Durug ka doon. 60. No, so, kaya hinahire nila yun. Nag-hiring sila ng mga parang father figure, mother figure. Pero bakit ganon maging sa orphanage? Kasi even yung orphanage, that is very good, pero hindi yung normal. Hindi yung normal. Hindi yung best. Ang pinaka-best, sabi sa Psalm, na nakita natin kanina, Psalm 68, verse 5-6, God sets the lowlies in families. So, etong orphanage, ito lang ay para family. Ganon. Yun ang ginagawa niya. Pero ang legitimate na gagawin talaga ay dapat mailagay sila sa mga pamilya. Kaya maging mga orphan sa loob nun ay naghahanap ng mga adoptive parents. Ganyan. So, pinaka-last na tatalakayan natin ay yung theology. So, usapin ng theology ng adoption, sabi ni John Piper, merong 8 tayo na dapat isipin na pagkakapareho ng pag-aampon sa atin ng Diyos at yung pag-aampon ng mga Kristiyano. So, ito yung part ng book na Reclaiming Adoption, Missional Living Through the Discovery of Abba Father. Si John Piper, naglagay siya ng 8. At doon sa list niya, ito yon. Diba? Sa Ebanghelyo, hindi tayo anak ng Diyos, pero tinuring tayo na anak ng Diyos. Inampun tayo. Alalahanin natin, iisa lang ang anak ng Diyos. Si Jesus. Iisa lang anak ng Diyos. Ibig sabihin, sa pagiging Kristiyano natin, hindi tayo anak na tinuring na anak. Inampun tayo. Gumawa ako ng sarili kong list pero nakita ko yung list ni Piper. Mas maganda to, ito na lang. So, una, adoption for God and for us is costly. Malaki yung presyo, magastos. Hindi naman usaping financially lang, pero marami kang ibibigay. Marami kang ibibigay. Paano tayo inampun ng Diyos? Gaano kalaki yung binigay ng Diyos para lang ampunin tayo? Pinakamahalaga, binigay niya yung buhay ng nag-iisa niyang anak. Imagine that. Ibibigay mo yung buhay ng sarili mong anak para may maampun kang iba. Ganun yung ginawa ng Diyos. Our gospel adoption is costly. Therefore, kailangan maisip natin na kapag nag-a-adopt tayo ng ng bata, ng ibang mga tao, it will also cost us. Because we are reflecting the adoption of God the Father. Pangalawa, adoption did for God and thus for us involve the legal status of the child. So, may mga first steps na hindi naman kailangan agad legal, hindi naman kailangan agad ganon. Pero, ultimately, isa ito sa usapin ng adoption. It is a legal matter. Yung pagiging ampun natin sa harapan ng Diyos,
Yun ay legal. Hindi lang justification ng legal, maging adoption ay legal. Tinuturing tayong legal na mga anak ng Diyos. Pangatlo, adoption was blessed and is blessed with God's pouring out a spirit of sonship. Sabi, di ba ng scripture, we can call Him Abba, Father. Pwede na tayong lumapit sa Diyos Ama. Ganon yung pag-aampon. Dapat binubuhos yung pagiging magulang at pagiging anak. Pag nag-ampon tayo, hindi natin ituturing sila na, ay, ano ka lang, second rate, trying hard, copycat children. Parang, hindi, eto yung anak ko, eto hindi ko anak. Kaya nung nilagay natin dyan, dinistinguish ko yung biological children sa adopted children, nila Piper Vocam sa kami Platt, for lessons purposes yan. Kapag nakita nyo, nagpe-present sila, yung anak ko, hindi na sinasabi, ito yung ampun ko. Ito yung anak ko, so ito yung ampun ko. Walang ganon. Ang nakalagay dun sa mga profile nila, sabi kay Vocam, I have 10 children. Walang distinction, ito yung ampun ko, ito yung hindi. I have 10 children. Kay Piper, I have 5 children. Kay Platt, I have 6 children. So, ibig sabihin, binubuhos na yung relationship ay parent and children. Number 4, adoption was for God and for us marked by moral transformation through the Spirit. Nung inampun tayo ng Diyos Ama, binabago niya tayo. Di ba, anak tayo ng kaaway. Anak tayo ng Diablo. Nung naging anak na tayo ng Diyos, hindi na tayo hinayaan na maging ugaling Diablo pa rin tayo. Sabi ni Jesus dun sabi ni Jesus sa mga Pharisees, you are like your father, the devil, who is a murderer and a liar from the beginning. Nung inampun tayo ng Diyos, tinuring niya na tayo na anak at binabago niya tayo na maging kawangis niya. Kailangan maging katulad ko yung anak ko. Kaya sinasabi, be holy as your Father is holy. Ganon din sa adoption. Pag nag-ampun tayo, ang gusto natin ay matutunan nila yung pananampalataya. We want them to follow us as we follow Christ. We want them to imitate us as we imitate Christ. Kailangan silang magbago sa usapin ng pananampalataya. Yun ang goal natin, maging Kristiyano sila. Yun ang main goal, maging Kristiyano sila. Number 5, adoption brought us and brings our children the rights of being heirs of the Father. Ang heirs ay tagapagmana. Nung inampun tayo ng Diyos, mga tagapagmana na tayo ng Diyos. Kaya inheritance, mana. Palaging binabanggit sa New Testament, maging sa Old Testament. Kasi yung usapin na paging anak. Pag anak ka na ng Diyos, lahat ay mamanahin mo na galing sa Diyos. Ang unang nag-iisang tagapagmana ay si Jesus lang. Pero dahil may union na tayo kay Christ, tayo mga kapwa anak, kasama na tayo sa mana. Ganon din sa bilang mga mananampalataya. Lahat ng mga ibibigay natin sa kanila ay dapat pantay-pantay. Dapat pantay-pantay. Hindi sabihin na, ito mas malaki kasi ano kita kadugo kita Ito maliit sa'yo kasi ampun lang kita Sabi ni John Piper, kasi yung 4 na anak niya, puro lalaki. Yung ampun niya, yun yung babae. Nung sa usapin na ng will and testament, pantay-pantay yung pinagawa niya. Bakit? Kasi ganun yung ginawa ng Diyos. Ganun yung ginawa ng Diyos sa lahat ng mga inampun niya. Number 6, adoption was for God and is for us. Take note, seriously planned. Hindi ura-urada na nag-ampon yung Diyos. Hindi bigla-bigla na nag-ampon yung Diyos. Hindi walang plano yung pag-ampon ng Diyos. Yung pag-ampon ng Diyos sa Ebanghelyo ay, anong tawag natin? Covenant of Redemption. Pinagplanuhan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Iisang kalooban ng Trinidad na Diyos, ang kalooban na ampunin yung mga mananampalataya. Yung mga hindi naman anak. Therefore, pag sa usapin ng foster and adoption, pinagpaplanuhan ito ng seryoso. At pinag-uusapan. Baka bigla na lang may mag-ampun sa inyo na hindi ka nakausap yung asawa nyo. Honey, eto Hindi, pag-uusapan niyo yan.
Pag-usapan niyo muna. Kailangan niyang pagplanuhan para gawin dahil pagsunod din sa mandato ng Diyos. Di ba nung pina-clarify ko kay Arvin dun sa devotion niya, yung sa planning. Planning is also work. Ang pagpaplano ay parte yan at kasama yan ng pagtatrabaho. Kaya pag nagpaplano ka, trabaho yun. Kasama yun, necessary part yun. So, ang inadapt tayo ng Ama, may plan siya, tayo rin ganun din ang gagawin natin. Number 7, very striking tong number 7. Kasi sabi ni Piper, yung adoption natin sa Diyos ay from a very bad situation. Hindi namili yung Diyos na, sino ba yung pinakamabait dyan? Sino ba yung pinaka-okay dyan? Maampun nga? Hindi. Ang pinili ng Diyos, lahat ng mga inampun ng Diyos ay mga problema. Very problematic lahat ng ampun ng Diyos. Hindi ito yung perfect child figure. Sino ba yung pinaka-perfect dyan? Yun nga yung maampun. Para wala akong problema. Hindi. Halos karamihan ng dapat ampunin ay sila ng mga problematic. Dahil galing sila sa problematic. Pinabayaan sila magulang nila, tinuruan silang gumawang masama, hindi sila dinisiplina. Puro, may mga cases pa nga na rape victim. Yung ibang mga bata. Ibig sabihin, it requires lots of work. Pero, ganun yung ginawa ng Diyos sa atin. From very bad situation, inampun tayo ng Diyos. While we were yet sinners, God sent His Son, Christ died for us. Ibig sabihin, lalahanin natin, tama naman tayo na magkaroon ng qualifications, pero isipin natin, huwag natin isipin na yung pinaka-worst na kalagayan ng bata, yun yung pinaka-least na dapat tutulungan. Pinaka-worst na kalagayan ng bata, yun yung hindi ko dapat tulungan. Dapat isipin natin, ano yung ginawa ng Diyos sa atin? When we were in our darkest, God adopted us. Mas pinakamadilim tayo, pinakamakasalanan tayo, pinaka-rebelde tayo sa Kanya, doon niya tayo inampon. Halika dito. Anak kita. Anak na kita. Actually, dapat ito yung sermon ko sa afternoon tungkol sa Ephesians chapter 6 kasi convicted ako sa pag-adoption sa harapan ng Diyos pero for later na natin gawin yan. Number 8, last, adoption meant for all Christians and for Christian parents that we suffer now and experience glory later. Yan yung karanasan lahat ng Kristiyano, inampun tayo ng Diyos na may sufferings tayo in this life and we will experience glory later. Ganyan din sa adoption. Sobrang sama ng mga pangyayari, i-endure lahat ng mga masamang pangyayari, i-endure lahat ng training, i-endure lahat ng mga sakit, i-endure lahat ng disappointments for what? For later glory. Para sila ay makaranas ng walang hanggang pakikisama sa Diyos. That's the purpose of adoption. Ampunin sila. Mas maghirap. Isa pa nga lang anak ko, ang hirap-hirap na. Hindi tayo tinawag sa madali. Hindi tayo tinawag sa madali. Tinawag tayo to suffer now in obedience to Him and for glory later. Hindi glory ngayon. Hindi ngayon yung glory, hindi ngayon yung tatanggapin mo lahat ng mga kaluwalhatian. Later yan, after all our labors. Kaya, yun ang isipin natin. So, implication nito is while habang may ibang mga paraan to care for orphans, nilist natin kanina, 14, pero yung pag-adopt sa mga orphans into Christian families is one of the most legitimate ways for its obedience. Ang theology ng ating adoption ay yung adoption ng Diyos. Isa sa salvation blessing ng Diyos ay inampun tayo sa pamilya niya kung saan ang mga makasalanan ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Therefore, the prime basis of all human adoptions is the adopting grace of the gospel. Nire-reflect lang natin. Sinasapamuhay natin kung ano yung naranasan natin sa Diyos at kung ano yung ng aampon na moralidad ng Diyos. So let me end, sabi ni John Piper, the deepest and strongest foundation of adoption is located not in the acts of humans adopting humans,
but in God adopting humans. And this act is not part of His ordinary providence in the world. It is at the heart of the gospel. Nakikita natin ito providentially sa maraming mga tao, pero isipin natin, ito yung pinakapuso ng Ebanghelyo. Makasalanan, inampon ng Diyos. Galing tayo sa abusadong tatay. Abusadong tatay. Si Satanas. Pero kinuha tayo ng Diyos, inampon niya tayo, at siya yung pinakamabuting ama sa lahat. Sige po, punta tayo sa discussion para po sa topic natin. Question or mga realization, adoption and orphans. Is it good pass for a single person to adopt? Or better na mag-support direct? Wala akong nakikitang mali kung mag-a-adapt yung single person. Pero isa yun sa mga pinag-isipan ko. Pero kailangan nating isipin na later makaka-apekto rin yan sa later life niya. For example, sa marriage. Kasi kaya natin sinabi kanina, pinagpaplanuhan siya dahil kailangan magkasama, nagpaplano yung mag-asawa. So, for example, kung isang single person ay mag-adapt, kailangan niyang isipin na makaka-apekto yun sa mga marital future niya. Na kung lalaki siya, okay lang ba dun sa ibang mga liligawan niya na meron siyang ampon, meron siyang anak na, o kaya sa mga babae na kung may anak na siya, ay mas lalaki ba yung prospect na siya ay ipopursue. So, ano naman yun? Mga practical ways. So, I do not think na mali yun. I think tama yun. And I also think na may mga ibang ways. Tulad ng foster parenting at supporting those others na nagkakaroon ng adoption, orphanage, at iba pa. So, ayun. Nagbigay lang ako ng ibang mga considerations na dapat maisip. Pero hindi siya mali. Actually, naalala ko, ewan ko ba, katatapos ko lang yata mag-college noon, biglang gusto ko na mag-ampon eh. Kasi sa Marikina, dahil ko nakikita ng pag-gala-gala eh. Kasi nag-evangelist kami dati, di ba? So, bigla ko, kaya lang, later naisip ko, durog pala ako nito kung ginawa ko to. Kasi I do not see myself na handa pa ng panahon na. But anyway, follow. Other questions? Ate Lorna. So, ano ko lang po, sample ko lang po si pinsan ko. Hindi siya magkaanak, pero nasawa ko siya. Then, nagkampon po siya ng pamangkin niya sa pinsan. Then, ang naging katuwiran naman ng nanay ng bata, okay, sige, kasi marami na akong anak, hindi ko kayang bumaling. So, ilang po ng pinsan ko. Ano po ba masasabi natin sa parent na gano'n na ang katuwiran, hindi ko kayang bumaling, so, ampunin mo na lang. Then ngayon, nagkaroon ng parang selos yung pinsan ko kasi nga, nakilala niya yung tunay niya talagang nanay. So, which is magpinsan naman yung pinsan ko tsaka yung nanay ng bata. So, parang kung sabi ko nga, ang hirap naman conflict kasi noon. Dahil pinaampun ko yung anak ko, sabi mo lang, hindi mo kayang buhayin. Then doon naman sa pinsan ko, nagkakaroon siya ng parang selos. Dahil yung bata, minsan nagsusupport doon sa mga kapatid, sa tunay na magulang. Yun lang pala yung nagiging kaya natin sa ganun situation. Ay po, salamat po Ate Lorna. Una po, syempre, yung biological parents, ang inaasahan sa kanila ng Diyos, sila talaga yung magpapalaki at mag-aalaga sa mga anak nila. Pero hindi rin po masama na ibigay sa iba through adoption, foster parenting, kung alam nila na wala silang capacity na gawin yon. Katulad po nung nangyayari sa ibang bansa na, pero pananagutan po nila sa Diyos yun. Yun po yung isang data natin, pananagutan nila sa Diyos kung hindi nila gagawin yung tama sa harapan ng na inuutos sa kanila bilang pagiging magulang. Pero, tama rin po yun in a sense para doon sa mga gustong kunin. Dahil, nagbigay ko ng example kanina, gusto nang ipa-abort. Mali yun sa mismo magulang. Mali yun, gagawin niya yun. Pero,
in some sense, mas maganda na ipinampun niya kaysa pinatay niya. Mas maganda, pinampun niya kaysa pinatay niya. Yun yung in-offer ng mga Christian sa West na, wag mo na, sige na, kami na lang, kami na mag-aalaga mula pagkapanganak. Basta wag mo lang i-abort yung bata. So, sa part ng mga kukuha, that is obedience to God. Mabuti yun. Sinusunod nila yung pag-utos sa kanila. Pero sa part naman ng nagle-neglect na parents, mas maigi na ipampun nila kaysa sa patay nila. In some sense, pabayaan. Yun po yung una, ate. Sa pangalawa po, sa mga adopted parents naman, kailangan po kasi doon ng maayos na pag-uusap. Maayos na pag-uusap. Ganito. Ito yung, ako mag-aalaga, ganito na gagawin, ako na mag-aampon. Tapos, kailangan rin po maisip ng adopted parents na kahit na inampun niya na yun, una sa Diyos yun. Hindi sa kanya yun. Yun po yung pag-uusapan natin sa parenting sa Saturday. May anak ako, pero ultimately sa Diyos siya. Kaya sa time na hihiwalay siya, aalis siya, magpapamilya siya, doon po kasi nagkakaroon ng mga emotional problems eh. Ayoko i-give up yung anak ko. Ayoko, yung mga magulang na gano'n, ayoko pa siya magkapamilya, ayoko pa siya magkaasawa. Kasi nagkakaroon ng inordinate, na parang sa akin yan, ultimately. No, it's not. It's not. Sa Diyos siya. Kaya lahat ng ipapagawa ng Diyos, lahat ng mga gagawin niya, hayaan natin ng Diyos. So, ibig sabihin, may mga ganun pong cases. Una, hindi na pag-usapan po yun. Pangalawa, I think, inordinate yun. Na pagsiselosan mo, na makilala yung totoong, I do not think healthy po yung gano'n na selos-selos. Normally, dapat kinukuha, again, yung emotional attachment sa mag-asawa. Hindi dapat, doon po kasi nangyari, dahil hindi maibigay ng asawang lalaki emotional needs sa asawang babae, kinukuha ng babae emotional needs niya sa anak niya. Yung mga lalaki naman, hindi makuha yung mga needs niya sa asawa niya babae, focus niya sa anak niya. In which, magkakaiba po yun. Hindi dapat na mangyari yun. Ang pinag-isa ay mag-asawa, hindi magulang at anak. Hindi one flesh ang magulang at anak. Ang one flesh ay yung mag-asawa. Tingin ko po may part yun. Sige, follow up po doon. Other questions po sa adoption or funds? Pass. Yung since na talking about sa planning, tapos we also have discussed yung mga dapat consider when we are adopting. Yung nga, yung financial aspect, emotional attachment, identification, character values. Parang kasi nabanggit ni kanina kausapin mo yung asawa mo bago ka mag-ampon. May mga cases na malalaki na yung mga anak. Part din kasi ng naiisip ko na i-consider mo din yung mga anak mo kasi way din ng pagtuturo mo yung bakit kayo mag-a-adapt. Tapos i-consider mo din kung halimbawa babae, Yes. tapos mag-a-adapt kayo, lalaki. Tapos malaki na yung i-adapt mo. Hindi pwedeng parang kailangan mo i-consider din kung i-adapt mo. Mamaya magkaroon ng pag-ibig sa anak mo. Yes. Etc. So, may mga pag-iisip natin siya mabuti, napaka-dami rin dapat i-consider lalo na as Christian. Pero makikita rin natin may mga hindi Kristiyano na nag-a-adapt. Mainly not for the purpose of yung dinidiscuss natin kanina na theological purpose na nakatingin tayo sa ginawa pag-a-adapt ng Diyos. Pero sa non-Christian, nakita natin yung parang mainly for them. Gusto ko lang magkaroon ng anak kasi hindi kami magkaroon ng anak and we want na may mga magiging anak kami, meron kaming matuturuan, etc. Pero not for the purpose of anak. Sa mga ganong cases pa nagkakasala sila, even though they are not aware with what they are doing. Tapos, nandun pa yung instance na dahil hindi sila nakatingin sa purpose ng Diyos, wala rin silang layunin na dalhin sa Diyos. Yung ina-adapt nila. So, they're just bringing the child in their family, but not in the household of God. Tapos parang follow-up nila din, yung sa non-Christian nito, nagkakasala sila. May mga Christian na alam natin nag-a-adapt ng mga hayop naman.
Hmm. Yung tinatawag. Sabi nila, For parents. Pero, parang ako, nakita ko, merong sense na, kasi hindi naman talaga siya anak, magastos. Oo. Pero, meron din emotional attachment. Hmm. Pero hindi naman gagawin mong tagapagmana yung alaga mong ayaw. Parang naisip ko, parang nasa in-between, na hindi pa ako ready for responsibility na mag-alaga ng anak, magturo ng anak, so hayop muna ako. Pero aware siya, lalo na, halimbawa, marami siyang nakikitang needs. Aware siya sa paligid niya na may mga bata na nangangailangan ng kristanong magulang. Pero dahil hindi ako ready mag-commit for that, I don't want that kind of hard. Dito muna ako. Sa dito gagastusan ko, etc. While neglecting yung hard work ng pagkakaroon ng adopted child. Sige, pass. Yung una, yung philanthropy nang magbibigay sila ng tumatanggap sila ng adopted children pero for the purpose of personal fulfillment. Nagkakasala ba sila kapag hindi nag-adapt sila pero hindi directly para sa Diyos? Generally speaking, yes. Lahat ng unbelievers, kahit anong kabutihan na gawin nila, kaya sinabi sa Isaiah 64:6, your righteousness are as filthy rags. Pero consider natin, tinawag pa rin siyang righteousness. Tinawag siyang righteousness. So yung righteousness nila ay parang filthy rags. Pero may category pa rin na righteousness sila. Mas masama yung sinfulness ng kasalanan na nga, ng diretsong pagkakasala. So yung righteousness na yun, yung pag-adapt nila, it cannot earn them heaven. Hindi yun ultimately magsisave sa kanila at nagkakasala pa rin sila, falling short pa rin sila dun sa glory of God. Pero may nakikita tayo na nakikita nila yung sense ng pagiging tao. Kaya yung mga ganong klase, gusto nilang mag-adapt, gusto nilang may ma-fulfill. Kasi yun yung ginawa ng Diyos para sa atin. Sinabi sa Ephesians chapter 2 verse 10 na we are created in Christ Jesus for good works. Ginawa tayo ng Diyos para gawin to. Ibig sabihin, may kulang sa atin kapag hindi natin sa ginawa. May kulang sa atin, meron tayong purpose na hinahanap at yun yung pinupuntahan nila, yun yung ginagawa nila, pero falling short. Kasi nag-fall short sila kay Jesus, hindi sila nanampalataya, hindi sila nagsisi. So yun pass. Yun yung isang part na pwede nating makita na mabuti yun, pero hindi sapat yun. Mabuting ginagawa nila, pero hindi sapat yun. At kung hindi sila manampalataya sa Ebanghelyo, that cannot do them any good sa Judgment Day. Kung hindi para sa glory ng Diyos. Yung sa pangalawa, sa usapin ng mga for parenting, agree ako kay Pastor Erdy na marami, lalo na ngayon, at lalo na sa mga married, na mga mag-asawa na, tapos ang sinasabi nila to the extreme na ayaw naming mag-anak. Ayaw naming mag-anak. Ito na lang ang aalagaan namin. Yung mga hayop. Maganda yung sinabi ni CJ eh. Minsan sabi niya, kailangan itrato mo yung hayop na parang hayop. Hindi parang tao. Kasi hayop sila. In the sense na hindi nila kailangan nung pang taong aruga. Kailangan nila pang hayop na aruga. So, in one sense, ganun yung dapat na mangyari. And perhaps ang masasabi ko lang doon, pwede yung mga pets best para sa mga bata. To train them responsibility. Ganyan gawin mo, kahit gagawin mo. Para later, pag kuha nila, may sense na sila na, kunyari, namatay yung alaga nila, cargo mo yun, kasi hindi mo inalagaan. Ganyan yung mangyayari. Ikaw dapat ang kikilos para sa kanya. Pero kapag nadala yun hanggang adult life, married life, yun na lang. Sabi nga ni Pastor, ang gastos, kami may alaga kami. Nanghihinayang ako kapag ayoko na nga ipavet eh. Kasi ito, kapakamahal eh. May pagkakagastosan pa ako nito sa benevolence na lang or sa ganito kaysa sa kanila. So, may mga ganong cases, magko-conflict talaga siya. Kaya, ang pinaka-best ay para sa kanila, sa mga growing children. Tapos, bilang training ground, hindi permanent, training ground para later kapag sila ay ready sila sa responsibility sa buhay. Kasi buhay din yan eh. Although lesser life. Hindi sila tao. Para later, ready sila sa responsibility ng
Kaya yung iba, yung pinapaalagaan yung mga kabatang anak, medyo may training din dun eh. Kasi natuturuan sila na mag-alaga ng isa pang buhay na kapatid nila. Ayun, Pas. Sige po. Kung meron pang last comment, very brief lang. Crystal. Question po ba, sinulat sa akin po ba ng orphanage, better po na ministry po siya ng church or okay lang din po na individual institution? Yes. Dapat ba yung sa usapin orphans ay individual initiative or corporate? Ang answer ay both. Of course, bilang isang church, isa yun sa inahangad natin na gawin, maging part ng benevolence ministry natin. Pero individually, kailangan din meron tayong ginagawa. So, both siya na ginagawa ng mga individual believers. Kumbaga, at least start small, yung pinag-usapan kanina, na mapag-usapan siya, tapos later on ay maggagawa na siya ng small steps. Tapos bilang church, ito, awareness, para masimulan din siya. Paano po? Okay, sige. Manalangin. Bro. House father, yun. Hindi ko na isasabihin sa mic yan, ha? Yun, sa orphanage, kailangan house father, house mother. So, kailangan pa rin talaga nila ng family. Ganun yung setup. Kaya yung best ay adoption. Pass. Kay Crystal. Sinabi ni Crystal. Though, halimbawa, as an individual, hindi ko kaya talaga magkaroon ng orphanage. Parang karamihan naman sa atin, gano'n. Pero pwede natin i-encourage yung iba Yes. to really adopt Yes. the proper perspective na ang motibo ay galing sa tinanggap mo mula sa Yes. Amen. Gusto nyo, sa mga susunod na taon, mag-ano tayo eh. Seminar tayo eh. Para dito. So, sa mga interested at kinoconvict ng Diyos para sa usapin na to, pwede tayong pag-usapan natin later yan. So, ito ay jump start, spearheading pa lang nung tinuturo ng Scripture. Let's pray. Ama namin, Diyos, Panginoon,